magtulog-tulog. Nabi sa kung sa bukaw, di mo mata. Kaya nagmata naman daan. No? Magpatulog-tulog. Na hindi naman na ito ang karakteristik sa maayong karnero, maminaw din siya. Na imong katapan nila maminaw ka? Maminaw din siya. Maminaw ng tapak, maminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw ng pagbadto. Ngayon pa ni Pastor Rafi o ni Bishop Rafi Lagat, ang Bible, ang pulong sa Ginoo, bubadlo. But pasabot, urhian ka, nga mo stop na ka, badlungon ka, review ka, mo stop na ka sa dili maayong buhat. And then, bukorek. Correction, kung kasabot, tudluhan ka, mo na nagkatindog sa pulong sa Ginoo, balance, no? Di lang kay manghinaway ang pulong sa Diyos. Tudluhan ka, nga mahimo kang matarong, mahimo kang tarong. O sa itong mali, iya ipakita ni mo kung sa'y tama. Yan isulti ni mo kung sa'y tama. Mo na nakalindot sa pulong sa Diyos. Dili lang kay sawayon ka, bakinon ka, para dili na ka masaway, mahimong salawayon, mao ni imong buhaton. Mao ni ang maayong buhaton. So ang maayong mga karnero, number 1, maminaw sa ilang magbalantay. Okay. Number 2, ang maayong karnero, mutubag sa pagtawa sa ilang magbalantay. Doon na may maminaw lang, pero dili mo communicate. It talks about communication. That's why doon ay ginatawag of prayer. Nga naman, it's communication to your shepherd. Okay? Number 2, ang karnero, mutubag, mo-answer, mo-communicate sa pagtawag sa iyang magbalantay. Ikatulo, ang maayong karnero, musunod sa iyang magbalantay. Musunod, meaning follow. Follower. Everybody say follower. So, dili maguna. Musunod. Walay karnero nga mag-una sa ilang shepherd. Ang karnero, musunod yun na. Okay? Ikaw pa, ang maayong karnero, gawas na siya musunod, musugot. Ini yung katapan, ina musugot. Musugot sa tingog sa iyang magbalantay. So, ganito number 1, maminaw. Number 2, mutubag. Number 3, musunod. Number 4, musugot. Hindi mo katapan, anak, ina, tubag, tawgon ka. O paminaw, layo tubag. Sunod. Niya, sugot. Sumauna ang maayong karnero. Okay? So, ato ni igsoon nga i-apply sa ato ang kaugalingon. Ingon nga na atay magbalantay. Evaluate ko ng imong kaugalingon. Are you hearing God? Are you listening to His voice? Are you in communication, in connection to God? Naaba ka sa mga pag-ampo, naaba ka matiigsunan sa pagdaig, pagsimba as your answer to God. Communication. Number 3, ning sunod ba ka kaniya? Number 4, ning sugot ba ka kaniya? Now, ang John chapter 14 verse 26, nagaingon din ha, para kita mahimong maayong karnero, gikinahanglan mga kaigsunan nga ang balaang espiritu magpuyog ng hikanato. For you to become a good sheep, you need the Holy Spirit. Say amen. Kinahanglan nga naa ang balaang espiritu nga hikanato.
we can answer. We can talk to God. We can answer God. We can follow God. We can obey God. If that ay leading sa balaang Espiritu. Dili lisod ang pagpaminaw sa Diyos. Dili lisod ang pagsutubag sa Ginoo. Dili lisod ang pagsunod sa Diyos. Dili lisod ang pagsugot sa Diyos kung naa ang Holy Spirit sa atong mga kasing-kasing. Pagpagan natong Diyos. So let the Holy Spirit live inside of you. Nga nang importante kaayo nga kita makaigsunan makalungkog sa tingog sa Ginoo. Because the concept of God, your concept about God affects your ability. No? Sa tanan na mga abilidad. Kung ingon ka ganina, isip karnero. Kung wala ta makadungog sa tingog sa Dios o watay panahon sa Ginoo, manhid na ta sa pulong sa Dios, mapiktuhan ang tanan dagan sa atong kinabuhi. Knowing God's abundant grace in your life makes you enjoy and love His presence and love to hearing His voice. Ako gingon kanina, kinahanglan ang Holy Spirit pagpuyo sa itong kasing-kasing. Aron makadungog ta sa Ginoo, makatubag ta diyan sa Ginoo, makasunod ta sa Ginoo, makasugod ta sa Ginoo. We need the Holy Spirit. Number 2, ikinahanglan nga ato magkaigsunan nga masabran pag-ayo ang kabundan siya sa iyang grasya nga gikanamo. Ang pagkahibalo sa kadako sa gugmaw sa grasya sa Dios mao ang makahimo kanimo makaigsunan hatag kanimo kanunay o encouragement nga kanunay magpadungol kaniya o kanunay makadungog kaniya nga naman ay balo ka all that I am, all that I have, all is by God's grace. Amen. So dili ka makapangambog. You will depend and rely on God always. Nga naman mayroon ka grasya ginis ginutan. And the more you understand the grace of God, the more you long to hear Him. The more you long for His presence. Ikatulo. Your perception of God will change your attitude and feelings. Your perception of God will change your attitude and feelings. Kung imong gitutukan man kay igsuonan ang mga butang sa kalibutan, ang problema, ang kasamo, ang mga sirkumstansya, mauna mga kaigsuonan ang mubiran nimo sa pagbati nga dili maayo. But if you look in Hebrews chapter 12, fixing your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. If you look unto God, kung imong itutok ang imong mga mata ngadto kaniya, hallelujah, mauna pagkaigsuonan ang makausap sa imong batasan o imong pagbati. The more nga mututok ka sa Ginoo, the more nga muliwat ka kaniya. Say amen. Amen. Ayaw pagtutok og tao. Ayaw pagtutok makaigsuonan bisan pagani sa alagad sa Ginoo kung nahibaw ka na dili siya perpekto. Tutuki lamang ang Diyos. Amen. Say amen. Praise God. Aron kanunay ta makadungog sa tingog sa Dios, tutok kanunay kaniya. Praise the Lord. Praise God. Kami hatag ni tulo ka butang quickly. I learned this from Pastor Dan Peterson sa Moan Cluster Conference.
Dayon siya sa number 1, sikrito aron kanunay tang makadungog sa Ginoo o kanunay tang mahimong maayong karnero. Nagayon siya sa number 1, be a sheep always. Remain to be a sheep always. Not a boss or a shepherd. Be a sheep. Hinay mo katapat, be a sheep. Be a sheep. Hinay mo katapat sa pikas, be a sheep. Be a sheep. Ayaw pag kinandig. Hinay mo katapat pag-usap, dili kandig. Hinakarniro ka. Ang kanding manungay. Ang kanding magsigig bagulbol. Sigig tiyapaw sa baan. Pero ang karnero mga igsoon, ang karakter sa karnero, hilong. Bisan pagaling ihawon ng karnero, dili na siya mutiyabaw. Muhilak lang ang karnero. No? Kabalo ka nga ng karnero, magyud ang example sa Ginoo. Na ang iyang mga anak may sama sa karnero. Because, listen, tanaw sa ko, because God, our Heavenly Father, wants us to depend on Him always. Gusto sa itong amahan na kanunay tang mo depende niya kanina. Di ta magsalig sa itong kaugaling. Di ta maguna-una siya. Mayroon ganitag be a sheep. Di ta pwedeng moverte sa atong magbalantay. Di ta pwedeng maguna sa kabubukol sa atong magbalantay. Ang sheep, dili magbutbuon. Ni mong katapan ni ng karnero, dili magbutbuon. Naghulat na siya sa tawag sa iyahang magbalantay. Oh. Sa pag-ibasa sa John chapter 10 kanina, sa verse 4 and 5, naingon din nga dili gani sila maminaw sa laing tingog. Tawa. Pag na mo discourage ninyo, pag na mo diskurahin ninyo, na ninyo, muli mauna, libakon pang inyong pastor, maminaw mo. Ano ba? Adi na itong simba na ano? Nalahibaw mo ka. Nadirikit ka, karniro ka. Ang imong paminawan, ang timobra sa imong magbalantay. Bisag unsa pa isulti nila dito, ay paminaw nila kay dili na nimo magbalantay. Ang imong magbalantay mo ay imong paminawan. Ang tanang nga kanding, minug amin. Salamat, Yahweh kanding. Tanang nga kanding, minug amin. Be a sheep. Always be a sheep. Ang sheep, humble, follower, no? Dili bagulbulan, dili sabaan, no? Ang sheep kanunay, nagudla siyang magdipindi sa iyang shepherd. Psalms 100 verse 3. Mabasa ninyo ang atong versikulo nila. Your capacity of hearing the voice of the Lord begins from birth. Pagkatao pa lang di mo daan, iplano na sa Ginoo ang imong dogma, naibaw ng Ginoo og kinsa ka. Pagkatao pa lang di mo daan, makikisunan ang Diyos nagigsulti na kanino. Sabi ni mo, nindot kaya ng example, Mother's Day karon. Whenever na bisan gibuntis pa ang bata, pagka ang amahan iya nag-practice kanunay ang pakigsulti sa iyang anak, communication, even in pregnancy. Ang amahan igsoon magsigig-sulti sa bata. Abi nimo inigawas anak nga bata, inikatawa anak nga bata ang atay igsuonan. Whenever makadungog siya sa tingog sa iyang amahan, patinga ka magkailan na siya. Amen. Why? Because even na sa sulod sa tagwangan sa iyahang inahan, na anay pulong sa iyahang amahan na iyang nalunggan. And that's why, a child, pagkakanunay na ay communication sa amahan, connected sa amahan, na-train sa amahan, na agad na ipagtahon, respeto o pagsugod sa amahan. Mga ginikanan ng mga amahan,
If you want that your child will become a sheep even during their infant time or sa ilang pagkabata pa lang, sugdi na ang pagmatuto kanila o ang pagsulti kanila sa mga maayong pulong. Sa pulong sa Diyos especially. Nga naman, ang Proverbs nag-ingon, when they get old, they will not depart from it. Amen. A father's word is very important to a child. A father's communication is very important to a child. Kung ang amahan ay pakialam, kung ang amahan dili mubadlo, kung ang amahan dili makigsulti, dili makig-communicate sa ilang anak. Maunang ang inyong mga anak mahimong mga kanding. Way amen. Hindi ta gustong mahimong mga kanding atong mga anak. Kinahanglan makadungog sila sa pulong sa Diyos. Number 2, in order for us to remain magigsunan diha sa pagpaminaw sa Diyos o pagpakigsuod sa Ginoo, magpakadungog siyang tingog. John 15 verse 15, be a friend of God. John 15 verse 15. Iyan, isgutan ni being a friend of God. Sa ibot pasabot ani, tanaw lang, sa ibot pasabot ani. God doesn't want us to be in a distance. Dili gusto sa Ginoo distansya sa iya. Dili gusto sa Ginoo mailang ka. You know, if dili masabtan ni sa mga bata o sa binikanan, if dili ship ang atong mga anak, ganahan pa silang mo-share sa ilang barkada kaysa imuhang ng papa o sa imuhang ng inahan o sa binikanan. Why? Tungod kay dili sila friend. So, naiga, ilangan itanaw, binikanan o ginahaan anak, but they are not friends. That's why if naay yagian o pinagdaanan ng mga bata ang kasakitan, na broken-hearted ba kaha, naguya-guya ba kaha, magtago-tago. Yawa na ka nagkaibalo, isip amahan o binikanan, worse na diyan. Ang naitabo nga naman, wakay communication sa iyong anak. Ako nang i-share dito gihapon sa interview gihapon sa radyo. Ngayon ko, punta naman sila, unsa tong pinaka-proud moment nimo as a father? Sa'y pinaka-proud moment nimo as a father? Akong gitubag, ang pinaka-proud moment nako as a father is when the time ng akong anak ning sulti sa iyang gibati o pagbati, ning share. Katong time na naging friend ni sa akong anak. Yung si mama siya, si Isa, o kanang mga pangidaro na kaning mga adolescence period, maka-crush na mabida. Maka gusto na na. Dili mo na sila mapuglan na. Amen, mga young people. Kung di mo mag-guidan sa pulong sa Ginoo, posible nga dakinas mo. Mauna nga importante kaayo nga kamo mga young people, ang number 1 o pinakauna ninyong sharean pag makagusto na mo lalaki o babae ang inyong amahan. Amen. Or inahan. Nga naman, your parents know kung sa'yo maayo yun. So kung sila dito proud ko ato nga moment nga akong anak minsulti sa iyahang kasakit, sa iyahang pagka-broken. Ipagawas niya tanan niyang gibati. Pag ako siyang gakos, ako siyang igsuon nga whenever na kay gatiyon ni mo anak isulti. Ako siyang gidate, ako siyang gipakaon, nag-bonding together. Ingon si mama, mautoy turning point nga sukad adto kung naagani si Isay, si Kwento, iyan din ang isulti. Nga naman, akong i-open na ko ang kaugalingon as a father. Ingon ko niya, whenever mubati pa kasunod kung di mo na ayaw itago, I am your friend.
itugan sa ako, isulti sa ako. So, that was the very moment nga proud ko as a father. Kay dili sayon sa usa ka anak or sa kini sa kadaghanan, the reality, mga bata mo share sa ilahang ginikanan, labi na kung walang life ang iskuta. Dili na sayo. But if naa kay relasyon as a father to your children, nga friend mo, or you as a child, makisandurot, makikamigo sa imong amahan, sa imong ginikanan, na ay bonding, na ay love, na ay intimacy, na ang kaigsuunan, hallelujah, ang gugma magpabilin. Ianak sa ito ang Heavenly Father. Say amen. Amen. Be a friend of God. Hindi mo katapat, be a friend of God. Friend of God. Last, number 3. Aron kita, kanunay makadungog sa tingog sa Dios o magpabilin on track diha sa turing sa Ginoo. Damingon turing sa Ginoo. Sabot mo sa turing? Sabot mo sa turing? Ha? Kana bang dako kayo nga yuta nga gikulong ang mga baka o ang mga karnero? Oh, kural. Gikural. Naa ka ba within? Pero dili na siya gamay. Dako na. Pamayon kang turil, dako kayo na siya na ground. Diin, naa ka within sa pagbantay sa imong shepherd. Ayaw gawas. Amen. Hindi magkatapan nila ayaw gawas sa turil. Ato ning palauman, when we talk about turil sa Ginoo, presensya sa Diyos. Ayaw gawas sa presensya sa Ginoo. Because God will always communicate us, talk to us in His presence. Amen? Ang presensya sa Diyos mo ang turil sa Ginoo. So kung saan kuno nga dili kita may gawas, o kung saan kuno nga kita magpabilin sa pagkadungog sa tingog sa Dios, o kung saan na kita magpabilin ni kardiro sa Ginoo, ingon din ha, be prophetic. Be prophetic. Kaya ang mga ako nag-ingogin, kaya ang mga karniro, dili bagulbulan, dili magsultig negatibo. Amen. Amen. Niyuntag, be prophetic, always speak the word of God. Say amen. Always speak the word of God. Always be positive. Prophesy. Prophesy ang maayo sa imuhang kaugnaon. I-prophesy na makauman imong mga anak sa pag-eskwela. I-prophesy na uswag ka. I-prophesy ng kalinaw, kanunay masinati. I-prophesy ng imong kinabuhi will never be the same again. I-prophesy. Amen. Kaya mga karnero kanunay nagasulti sa pulong sa Diyos. Amen. Dili lang ni makiuwan, wala ni naghisgot sa prophetic giftings. Wala ni naghisgot sa ministry of prophecy. Naghisgot ni mga igsoon sa imong pagkamagtotoo o pagkapositibo. Nga imong baba imbis magpagulbol, magampo o magsulti sa pulong sa Diyos. Pagpangin na ito ang Ginoo. Busog na palakpak para sa Diyos. Stand at your feet and let us pray. Palihog ko in the background. Hallelujah. Thank you, Jesus.